Kailangan maihabol natin ito. Hello ladies and gentlemen, this is Sunny of Sunrise 75 channel, the home of educational and positive videos. Bonus! Saan po ninyo gagamitin ang inyong bonus? And this video is not just for teachers but for all government employees who will be receiving their bonus. Nako, yan ba ay mukhang very timely itong ating video na gagawin. Bakit po napakakailangan na mapag-isipan, mapagplanuhan at tama yung mapuntahan ng bonus lalo na ng mga government workers, no? Nating lahat. Bakit? Dahil of course pinagpaguran natin ang bawat ang pera nating tinatanggap ay pinagpaguran natin. Yun. So, kailangan nating talagang mailagay sa tama. So, ang tanong, saan po natin gagamitin ang ating bonus? Ayan. So, lahat naman po tayo ay may kanya-kanya o sariling mga plano. Pero meron sa atin minsan, kapag meron ng hawak, ay nangangati ang kamay. Sabi ko nga sa aking last video, hindi dahil sa germs but rather yung pagiging impulsive buyer na syempre kapag may pera ang gusto ay gastusin na agad, no? May mga biruan pa yan, withdraw na yan, no? Pindot na yan. But seriously, ladies and gentlemen, we really have to plan how we are going to use, how we are going to allocate, where we are going to put our bonus. So, let's start with some of the suggestions na meron po tayo. Depende po yan sa inyo if you're going to do them or mawala agad yung ating bonus or mapalaki yung ating bonus. Sayang naman kasi pinaghirapan natin. Unang-una, number 1, kailangan po natin mag-budget. Ayan. Hindi pwedeng wala tayong kaplano-plano, wala tayong ka-budget-budget. We have to make sure, we have to check na meron po tayong budget. Magkano ang ating bonus at saan po natin siya ilalagay, dapat meron po ng budget para doon. Yan ba ay para sa savings, for example? Ayan. So, kailangan bang magtabi? O, ayan. So, pag-uusapan natin, magkano ba or ano ba ang percentage ng allocation? Nako, kapag pinakinggan ninyo si Chinkitan at iba pang mga financial advisors, no, on how we are going to allocate our money. Ang bonus, for example, meron pa siyang sinasuggest dyan na 50, 25, 25. So, depende po sa inyo. Ang 50 ba ay doon yan sa savings mo dahil marami ka mga plano sa buhay? Ang 25 ba percent ay para doon sa mga gusto mong pagkagastusan? Ang 25% mo ba ay para sa emergency fund? Or depende, depende po sa inyo. Mas malaki po ba ang inyong gagastusin at yung remaining 50% ay hahatiin ninyo ng emergency fund, ng savings ninyo o kaya sa business. So it's up to you. What we are saying is we really have to have budget allocation dahil mahirap kitain ang pera. Yan. Next. Yan ba ay meron na ba tayong mga plano? Kayo ba ay may mga plano na paglalaanan ng pera sa negosyo, for example? Or meron na kayong naumpisahan, itutuloy nyo na lang? Ayan, so we have to consider that. Sabi ko nga doon sa aking last na video, tayong mga Filipinos, dapat tayong matutong magnegosyo, no? Kapag tayo ay bumibiyahe sa ibang bansa, makita natin ang mga mamamayan sa ibang bansa, kahit yung ating mga kapitbansa lang, no? Punta ka dyan sa Taiwan, sa Singapore, sa Hong Kong, ang mga tao busy, no? Sa atin dito, naku, ang daming mga taong naglalakad-lakad, umiikot-ikot, nakahubad pa ng damit, parang hindi gaanong busy. Sa kanila sa umaga, kahit yung may mga kapansanan, pumapasok sa trabaho at
yung mga kahit yung mga bata, no, makikita mo may nagbebenta ng noodles, this and that. Ginagamit ang panahon para maging productive, no? Hindi nyo ba nahahalata mga hindi nyo ba nahahalata sa ating mga kapwa Filipinos, gustong-gusto nating pumunta sa ibang bansa upang tingnan kung gaano kaganda at progresibo ang kanilang bansa. Anong nangyari sa atin? Meron pa ba tayong excited ba tayo na umikot sa ating bansa at tingnan kung anong magandang nangyayari? O baka ang mga kapitbansa natin, mga karatig bansa natin na dati ay hindi naman ganun kaprogresibo, masyado na tayong naiwanan ngayon. What are we doing? No? What are we doing? Anong nangyayari sa atin? Nasaan na tayo in terms of pag-unlad? No? Kaya tingnan natin, ano ba ang kailangan nating meron dapat tayo, no, na hindi natin nagagawa? Mukhang plano pa lang, hindi na malinaw ang mga plano natin. So, pangalawa ay yun, do we engage into business? Sabi nga ni Brother Bo Sanchez, mayaman ang bansa kapag ang mamamayan ay mayaman. At syempre kung ang mga tao ay ang mga mamamayan ay negosyante, aasahan natin na ang ating bansa ay uunlad. Pero kung hindi nga tayo marunong magnegosyo, paano naman tayo kikita? Kung walang pera ang mamamayan, paano naman yayaman ang bansa, no? Baka hihintayin na lang natin na bigyan tayo ng ayuda kasi walang-wala. Kailangan, my God, maraming dapat tayong baguhin sa ating pag-iisip at sa ating gawain. Dahil naalala nyo ang binabanggit ni Albert Einstein, if we keep doing the same thing, yet we expect a different result or different results, that's insanity. Ayan, nako sa Filipino, medyo mabigat yan, Kaya kung gusto nating magkaroon ng kakaiba, ng pagbabago sa resulta at sa buhay na meron tayo, may kailangan tayong baguhin sa ating pag-iisip at sa ating araw-araw na ginagawa. Hindi pwede tayong mag-stay sa dati nating ginagawa. And if possible, wag reklamo ng reklamo kung nahihirapan dahil kung gusto nating umunlad kasama ang sakripisyo sa pag-unlad, as one of the ingredients or elements of being productive and being successful. Ayan. What else? Meron po ba tayo ng emergency fund? So ano naman ang emergency fund? Yung pondo na kung sakaling may mga kailangan tayo na emergency pangangailangan ay meron tayong mahuhugot. Hindi yung pag nagkaroon ng pera, ubos-ubos agad. Pupunta agad sa mall o kaya bibili ka agad sa online kung ano-ano nang pipindutin. Sabi nga natin dito sa susunod, aside from the emergency fund, for example, dapat nga dito sa emergency fund daw ay at least 6 months ng ating salary. So malaki pang ating bubunuin if ever. At aside from the emergency fund, next ay bibili lang tayo ng mga bagay na kailangan natin. Hindi yung gusto lang. Ayan, yung kailangan lang talaga. Kailangan magtiis din paminsan-minsan, meron naman tayong ilalaan para sa ating sarili. Sabi nga natin kanina, magkano ba yan? 25%, this and that. Pero yung pera na ating natanggap ay dapat nating planuhin ng maayos at gamitin sa tama. Huwag yung after 3 days, parang hinipan lang, wala na. Ayan. At another tip ay pwede nating ilagay sa envelope. Kung napagplanuhan na, sabi natin kanina, ay budget. Kapag napagplanuhan na, ilagay sa envelope para hindi nakukuha yung pera na hindi naman nakalaan para doon sa ibang gastusin. Pag naubos na yung inilaan mo para sa gastusin na yon, hindi na natin gagalawin yung iba, yung para sa emergency fund, yung para sa business natin, yung para sa savings natin, yung para sa iba pang mga allocations natin ay hindi na siya gagalawin. So ladies and gentlemen, marami pa kayong pwedeng gawin if ever,
kailangan yung magdesisyon at mahalaga talaga dyan ay pagplanuhan yung inyong ating natatanggap. Hindi lang sa bonus, kahit sa pang 15-30 or buwan-buwan nating kinikita. Kailangan maging masinop tayo dahil napakahalaga po niyan. At hindi tayo magiging masinop kapag kulang tayo sa disiplina. At kapag tayo ay impulsive. Laging iisipin kapag halimbawa may pera, naku, meron pa ako doon. Ang iniisip ay kung paano gagastusin. Naku, sabi ko nga sa inyo kanina, we have to shift. Magbago tayo ng ating pag-iisip at ng ating gawain para yung pera hindi naman after how many days ay wala na at mailagay ito sa tama. Kailangan ng disiplina at kung tuloy-tuloy ang disiplina na yan, mararamdaman natin ang pag-unlad, no? Yung pag-unlad at pag-abot ng ating mga nais o ating mga pangarap. Ayan, so ladies and gentlemen, depende po yan sa inyo. Basta ang sinasabi natin, sana lagi nating tatandaan, maging masinop, pagplanuhan ng maayos ang ating pera at hindi lang dapat lahat na pupunta sa inidoro or hindi lang nawawala ng ganun-ganun na lang. Bakit? Dahil pinaghirapan natin yan. So once again, marami kayong pwedeng gawin. But of course, what we are saying is we have to have budget. No? Mag-budget tayo. Then, yan ba ay magkano bang ilalagay natin para sa ating savings? Ayan, unahin muna yan. Huwag munang expense. No? Savings muna. And then may negosyo na ba kayo dyan? Dadagdagan nyo na lang if ever ng puhunan para hindi masayang kaagad ang pera o mawala ang pera. And then magdadagdag ba tayo para sa emergency fund para kung may kailangan na biglaan ay meron tayong huhugutin. Next ay huwag bibili ng mga bagay na hindi kailangan. Tandaan, napakaraming nakalagay na dyan sa drawer na pinagbibili na hindi naman kailangan. Nandyan lang din nagamit. And then, kung posible, mailagay na maihiwa-hiwalay na yung pera, ma-divide na sa envelope para kapag nagamit mo na yung para sa amount na ito, ang ibang mga inilaan mo sa ibang mga plano mo ay hindi mo huhugutin or kukunin. Kailangan ng disiplina at kailangan tuloy-tuloy. Alam nyo, mararamdaman nyo yan kapag ginawa nyo yan sa inyong sarili. Hindi kayo magsisisi dahil in the end, nagkaroon man kayo ng kaunting pagtitipid at present, pero sa dulo, no, ay makikita ninyo na mas magiging magaan. Mamimili kayo, ubos-ubos ngayon, bukas wala, or at present ay pinagpaplanuhan pa paano ginagamit ang pera, paano pinapalago. Kahit medyo mahirap, pero sa dulo naman ay maging magaan ang buhay. And then if possible, no, kapag hindi naman kailangan, ay kung hindi naman natin kayang i-manage yung pera, if possible, wag na muna tayong mangutang dahil napakahirap pong magbayad, no? Kahit sa pag-uutang din ay kailangan nating maging disiplinado at wag maging impulsive. So ladies and gentlemen, ang perang pinaghirapan mo ay dapat mapagplanuhan, magamit ng tama, at maging disiplinado tayo para sa ating pag-unlad. Ladies and gentlemen, if you find this video something that is interesting and this will help your relatives, your family members, mga kakilala, mga kaibigan, you may share this video. And if you have some comments and suggestions, you may have your comments and suggestions sa baba ng video na ito. Maraming salamat. And this is Sunny of Sunrise 75 channel. See you in my next vlog.